Magandang gabi po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo. Pakisabi, namamasko po. May papasko po ba kayo? Handa na po ba sa Pasko? Bago po ako magsimula sa pagninilay, atin po munang papurihan at pasalamatan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Siguro po nagtataka kayo kung sino ba yung mga pangalan na binabanggit ko sa ebanghelyong aking ipinahayag. Gusto ko pong simulan yung aking pagninilay tungkol sa pangalan din. Kapag nagbibinyag po ako, isang binibigyan kong emphasis yung kahulugan ng pangalan. Kasi may mga magulang po sa panahon ngayon, kung ano na lang maisip na pangalan. Tama ho naman, di ba? Minsan po may isang pari akong nakausap, sabi niya sa akin, ang pinaka nagulat siyang ipinangalan sa batang bibinyagan niya, alam niyo po kung ano? Pikachu. Pikachu. May Pikachu po ba dito? Wala naman. Sabi niya dun sa magulang, sigurado ka ba dyan sa ibibigay mong pangalan sa batang iyan? Baka paglaki niyan ay kolokohin lamang iyan. Bakit ko po binibigyan ng emphasis iyon? Dahil nung panahon po ng ating Panginoon, isa po sa dahilan kung bakit nagbibigay ng pangalan, ay kaakibat ng pangalan ay yung pagkakakilanlan at yung misyon ng batang iyon. Mission and identity. Kaya napakinggan po natin sa Ebanghelyo, ibinigay na pangalan sa anak ng Diyos ay Jesus. Ang ibig sabihin po ng Jesus, alam niyo po kung ano? Huwag niyo na pong kakalimutan. Ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay God saves. Ang Diyos ay magliligtas. Kaya tunay na yung buhay ng ating Panginoong Jesus Nazareno, tunay sa kanyang pangalan, pagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos. Ako po, yung pangalan ko po ay Jesus. Nung bata po ako, kapag nagpapakilala ko sa mga teachers ko, palagi nilang sinasabi, ang ganda naman ng pangalan mo. Siguro hindi ka pinapagalitan ng nanay mo. Siguro hindi ka minumura ng tatay mo. Pinapagalitan pa rin po. Ibang pangalan nga lamang yung ginagamit nila. Pero sa totoo po, yung inspirasyon ko po, bakit ko po tinahak yung buhay na ito, isang dahilan po ay yung aking pangalan. Dahil nung nakikilala ko na po yung ating Panginoong Jesus Nazareno, nalalaman ko na yung kanyang buhay. Nahiya naman po ako na ako yung maging dahilan para madungisan yung magandang pangalan niya. At katulad ng Panginoon, simula po nung bata ako, nung nakikilala ko na siya, ninanais na rin ang buhay ko na magparanas ng pagliligtas ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi lamang po sa akin iyon, yung may pangalang Jesus. Hindi lang po sa amin yung may misyon na magparanas ng pagliligtas ng Diyos. Dahil po sa panahon ng ating binyag, tayo rin po ay nakatanggap ng bagong pangalan. At ano ito? Sa panahon ng binyag, tayo ay tinawag na mga Kristiyano. Mga anak ng Diyos, kapatid ni Jesus Nazareno. Kaya nararapat lamang po na bawat buhay natin bilang mga anak ng Diyos ay pagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos. Kaya ang isang paanyaya ko po sa gabing ito ay tingnan po natin yung ating mga buhay. Tingnan yung ating mga kilos at mga salita. Ako ba ay nagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos? O dahil sa aking buhay, mga kilos, mga pananalita, ako naman ay nagiging dahilan para mawala yung iba sa kaligtasan. Bakit ko po gusto nating tingnan ito? Para kung makita natin na tayo ay hindi nagiging tapat sa ating pagiging anak ng Diyos, magagawa na natin ang paraan para mabago. At yung ating pamumuhay ng pagiging tapat sa pagiging anak ng Diyos, ito yung magdadala ng karanasan ng Pasko dito sa mundo. Tayo po
yung magiging presensya ng Panginoon sa mundong ito bilang mga anak ng Diyos, kapatid ni Jesus Nazareno. Kaya pakisabi sa katabi ninyo, anak ka ng Diyos. Huwag na po nating kakalimutan iyon. At gusto ko rin pong bigyan din ng pansin yung ating binasang ebanghelyo, lalo na yung unang parte. Yung unang parte po ay tinatawag na genealogy ng ating Panginoong Jesus. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng genealogy ay tala-angkanan. Ibig sabihin, ito yung mga angkan ng ating Panginoong Jesus, mga ninuno, mga nauna sa Kanya. At tayong mga Pilipino daw ay napakagaling kung tungkol sa genealogy, tungkol sa angkan. Bakit ko po nasabi ito? Kapag umuwi po kami ng probinsya, kapag nandun na kami sa bahay ng aking lola, yung lola ko po kapag nakikipagkwentuhan o kaya nakikipagchismisan sa kanyang mga kaibigan, ay napakagaling talaga sa tala-angkanan, sa mga angkan. Bakit ko nasabi iyon? Kunyari may pagkakwentuhan silang tao, sasabihin nila, kilala mo ba si Arturo, na anak ni Romel, na asawa ni Lucia, na tiyahin ni na nakatira sa kanto, sa tabi ng tindahan malapit sa simbahan. Di ba ho, magagaling tayo sa ganon? Tinitingnan yung angkan, mga ninuno. At kung minsan sasabihin natin, kilala ko nga yun, yung buong angkan niya, mga tamad, walang ginagawa sa buhay, umaasa lang sa bigay. May mga kilala po ba tayong ganon? At sa ganoong paraan ko po gustong ipagpatuloy yung pagninilay. Kapag may gusto tayong makilala, yung isang tinitingnan talaga natin ay yung pinagmumulan, yung kanilang angkan, at kadalasan kung ano yung pinagmumulang angkan, doon na nakabata yung katauhan at pag-uugali. Kumbaga, kinakahunan natin sila sa ugali ng kanilang kamag-anakan. Kadalasan po ay ganoon tayo. Kaya ang tanong sa atin ngayong gabi, anong mabuting balita? Kung titingnan natin sa mga ninuno ng ating Panginoong Hesus, merong mga tao doon, may mga parte ng angkan ng ating Panginoon na may hindi mabuting buhay, na may hindi magandang buhay. Ano pong sinasabi nito tungkol sa ating Panginoong Hesus, tungkol sa Diyos, tungkol sa kamag-anakan, tungkol sa kasaysayan ng tao? Ano po ang mabuting balita para sa atin ngayon? Ang mabuting balita po, mga kapatid, ang ating Diyos gustong pumasok sa ating magulo, malabo at masalimuot na kasaysayan upang magdala ng kaligtasan. Magpakilala po tayo ng ilan sa mga ninuno ng ating Panginoong Hesus. Unahin po natin si Jacob. Si Jacob po, ano pong ginawa ni Jacob na kalokohan? Sa buhay po ni Jacob, minsan niloko niya yung kanyang ama. Ibibigay sana yung pagbabasbas sa kanyang kapatid na si Esau, pero inagaw niya ito. Si Jacob po ay manloloko at mang-aagaw. Tingnan po natin sa ating buhay, sa ating angkan. May mga pagkakataon po ba na katulad ni Jacob, tayo ay nanloloko at nang-aagaw ng hindi para sa atin? Meron po ba? Yan. Kung meron po, huwag tayong mag-alala. Hindi pa tapos yung ating buhay. Dahil piniling pumasok ng Panginoon sa ganoong kasaysayan. Isa pa pong ginawa ni Jacob, nakipagbuno sa Diyos. Marami pong pagkakataon sa buhay natin na karamihan sa atin ay nakikipaglaban sa Diyos, nagbibigay ng maraming reklamo. Huwag rin po tayong mag-alala. Hindi pa rin tapos ang buhay natin dahil pinili ng Diyos na pasukin ang buhay na ganun. Mayroon din po ba sa ating katulad ng haring si David? Kilala po natin si Haring David na isang dakilang hari. Pero sa kanyang buhay, minsan ay dumating yung kasalanan. Anong nagawa niyang kasalanan? Nangalunya
siya. Pinili niyang magkaroon ng ugnayan sa may asawang iba. At yung asawa nung kanyang piniling babae, kalaunan ay pinapatay niya. Pumatay po si Haring David. Tingnan po natin yung ating mga buhay. May mga pagkakataon po ba na yung ating puso rin ay nangangalon niya, pumipili ng iba na hindi naman dapat, at para maitago yung ating mga kasalanan, ay gumagawa pa ng iba pang mga kasalanan. Ganon po ba yung buhay natin? Huwag rin po tayong mag-alala. Hindi pa tapos yung ating buhay dahil pinipili ng Diyos na maging parte ng mga taong may kasaysayan na ganon. Mga minamahal kong mga kapatid, kung titingnan po natin yung ibang mga tao sa kasaysayan ng buhay ni Jesus, hindi ho ba ang gulo, ang labo ng pinasok na kasaysayan ni Jesus, ang dilim na kasaysayan, pero sa kabila ng mga iyon, pinili niyang pumasok sa kasaysayan ng tao upang dalhin ang liwanag ng kaligtasan. Ayun po yung mabuting balita sa gabing ito. Ito po yung mabuting balita ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Yung ebanghelyong binasa natin ay hayaan nating bigyan tayo ng pag-asa habang nangungusap sa atin ang Diyos. Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon sa gabing ito, yung buhay mo, maaring komplikado, maaring madilim, maaring hindi kaaya-aya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ninanais kong mapasok ang buhay mo. Ninanais kong maging parte ng kasaysayan mo. Ninanais kong yakapin at mahalin ang lahat ng sa iyo. Lalo na yung mga hindi kaaya-aya. Lalo na yung magugulo. Lalo na yung masasalimuot. At hayaan mong dalhin ko ang kaligtasan sa buhay mo. Yung paanyaya po sa atin ng gabing ito ay hayaan natin na maging parte ng kasaysayan natin si Jesus. Buksan po natin yung ating mga sarili sa kanyang pagdating upang ang lahat ng marurumi ay malinis at magkaroon ng wakas. Kung sa tingin po ng mundo, dahil parte ka ng pamilyang may kasaysayan na hindi kaaya-aya, ay wala ka ng pag-asa. Tingnan po natin si Jesus, nagdala ng bagong simula sa kanyang angkan, sa kasaysayan ng tao. Tayo pong lahat, kaya po nating magsimula ng pagbabago. Kaya nating magsimula ng magandang bukas para sa ating istorya, sa ating kasaysayan. Pero hindi po natin kaya ng tayo lamang. Dapat palagi nating kasama ang Diyos. Palaging kasama si Jesus Nazareno. Dahil kapag kasama si Jesus, kayang tapusin ang kasaysayan ng kasalanan sa buhay. Kayang mawakasan ang mga kasaysayan na nakakasama at nakakapatay. Kapag hinayaang makapasok si Jesus Nazareno, kayang magkaroon ng pagbabago. Kayang magkaroon ng panibagong buhay na nagdadala ng kaligtasan at hindi ng kamatayan. Mga kapatid, nawa yung ating tanggapin na regalo, yung hayaan nating dumating na regalo sa ating buhay, ay yung pagsama ng ating Panginoong Hesus sa kasaysayan ng buhay ng bawat isa. Hayaan natin siyang magdala ng bagong sigla, ng bagong gana, ng pagbabago. At ito yung regalo sa Pasko na napakagandang maialay natin sa mundo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ito yung panalangin natin sa Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, alam kong marumi at magulo yung aking kasaysayan. Nawa patuloy kang dumating sa aking buhay upang magdala ng kalinisan, pagbabago at kaligtasan. Amen.